everyone! Welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog. Diba, isa ito sa maraming nag-request na gawan ko nga daw ng aking honest review itong GZLend online cash loan app. Under nga ito ng Gulzara Lending Investor Corp. So marami daw kasi yung mga hinaras or hindi daw kasi maganda yung way ng paniningil ng collector nga nitong GZLend online cash loan app. So may mga nagko-comment na sana daw gawan ko ng aking honest review. So ito na mga ka-interview ha. Susubukan ko na utangan itong GZLend online cash loan app. At titignan natin kung paano nga ba ito magpautang. At syempre, i-check na rin natin sa SEC kung registered nga ba ito or hindi. So sana samahan nyo ako at panoorin nyo yung buong video natin mga ka-interview. So yun na nga, itong GZLend online cash loan app, mayroong 4.7 star sa Google Play Store at 500,000 mahigit yung downloads nila. At malaki daw yung pwedeng mautang ha, ayon nga dito sa ads nila na nakalagay nga sa kanilang app. Pero bago mga ka-interview, bago ko subukang utangan, syempre, hindi nawawala yung pag-check natin sa reviews dito sa part ng critical kung ano yung na-experience nung ibang nag-try na umutang dito para meron tayong idea. Maliban nga doon sa comments ng mga followers natin, subscribers natin sa aking YouTube channel. So sabi na tong isa, my experience with this lending app has been terrible. Their staff constantly harass borrowers, sending threatening messages and calling multiple times a day, even when the payment is not yet overdue, diba? And next, I do not recommend this lending app. The details about fees are not clear and the huge management fees are not properly listed in the contract. Their support email is full, making it possible to reach out for assistance. On top of that, a day prior to the due date, I receive unwanted calls and harassing text messages. This is unacceptable and unprofessional. This app is misleading. Again, diba? So, ang dami talaga ha. So, dito pa lang, dalawa pa lang yung nababasa natin. Pero talagang hindi maganda pala. At nag-research din ako sa iba't ibang mga social media kung paano nga pa talaga ito maningil at may nakita tayo. Sabi niya, GZLend, nagme-message sa contact. Sabi, ito, forwarded messages. Oh, grabe. Sisend mo sa akin kalahati lang ng mukha. Tapos sasabihin mo, homemaker ako niyan. Mga gago, kung may utang, yung hayop na yung wag nyo ako idamay. Baka parehas so kayo, ipabarangay. Diba? Sabi pa, reply ng isa sa contacts mo, kalahati lang ng mukha sinend mo ko mamaya. Buo yan pag hindi ka pa din nagbayad. Ayan. Pulubi ka, siguraduhin mong magbayad ka ngayon dahil kapag hindi orderan na kita ng kabao ngayon, COD at bulaklak ng patay, kahiyan mo, mamarka yan sa chismo sa mong kapitbahay, kamag-anak, katrabaho, lalo na sa kabarangay mo. Hintayin ko payment mo hanggang 9 o'clock PM ngayon. Kapag wala, bukas wala ka ng mukhang ihaharap. Diba? So, grabe naman. Itong GZLend, itong pagte-text nila, ha? Sabi pa nitong isa, ano oras mo balang magbayad? Pag nag-post or pag na-post kita sa Facebook o pag nadawagan ko pati mga contacts sa FB friends mo, mag-usa kang magbayad ngayon. Hindi ako magdadalawang isip, ipahiya ka pati pamilya mo, idamay ko sa kahihiyan mo. Grabe, no? Bibigyan lang kita ng 1 oras o 2 oras para makapagbayad. Kapag hindi ka pa magbayad simula ngayon, makikita mo na lang picture at ID mo na pakalat-kalat sa Facebook bilang scammer, no? Grabe ha, uulitin ko hanggang 12 noon lang ibibigay ko sa'yo. Diba? Nagbigay pa ng oras, 12 noon. Mararanasan mo ngayon yung mapapahiya. Diba nakakaloka? Pero ayun nga, kahit ganun, subukan ko pa rin na utangan para makita kung paano nga ba ito magpautang. So, ito yung information collection instruction. Ito yung mga i-collect nila. So, kailangan yung basahin daw at meron pang mga privacy agreement na napakahaba-haba na minsan ang hirap intindihin. So, same with other loan app, mga ka-interview na maglalagay ulit tayo syempre ng ating valid mobile number. Pero bago yun, i-check nga muna natin sa Securities and Exchange Commission kung ano nga ba yung meron sa loan app na ito. So, ito nga under ng Gulzara, diba? I-check natin kung talagang registered nga ba ito sa Securities and Exchange Commission. Pasensya na kayo sa pronunciation ko, no? Kasi, di ba kagagaling natin sa sakit. So, naka-recover naman natin ba? Naka-bonnet pa talaga ako. Nasa room lang naman. Medyo malamig kasi, so kailangan alagaan pa rin natin yung ating sarili. So, ayan, na-register naman daw ito sa Securities and Exchange Commission at meron pa itong secondary license details. Monitor ba talaga itong ganito? Itong Gulzara Lending Investor Corp? Kasi, base sa mga nag-try na umutang dito, hindi maganda yung naging experience nila. At eto pa nakakaloka mga ka-interview ha. GZLend, pero ang nag-send sa akin ng verification code ay Ayudas. Eh di ba yung Ayudas, isa ding loan app yon dati? May Ayudas loan din dati pero nawala na siya. Pero ang nag-send sa akin ng nag-send ng verification code ay Ayudas. So, ibig sabihin kaya, itong Ayudas, tas GZLend, ay isa lang, diba? Or sister company. Kasi bakit ito yung nag-send sa akin ng, ng verification code, no? So, ayan, hanggang 20,000 pesos daw yung pwede kong utangin. Allow GZLend to access kung ano naman yung i-access nila dito.
At agad-agad mga ka-interview ha, get the loan amount, please don't leave. Ayan, so eto, dahil siguro nag-apply ako dito before, kaya ayan, agad-agad wala akong masyadong sinagutan. Tapos, pwede daw akong umutang hanggang 4,000 pesos, 1,500 to 4,000 pesos. Merong terms dito na 2 terms, 3 terms, 4 terms, at yun nga, hanggang 4 terms. May 6 terms pero hindi ko pa daw na-unlock. Ayan. So, kapag 4,000 pesos yung utangin ko, merong first period, October 15, 2025. Second period daw ay sa October 22, 2025. Third period or payment time, October 29, 2025. 1,732 daw yung every or babayaran ko sa bawat terms, diba? Or first period, second period, at hanggang third period. So, dito, nakalagay naman daw yung principal, 1,000, tas yung fee, 333, and interest, 399. So, ganun din daw dito sa second terms ko nga, or second repayment term ko, 1,732 kasi may principal na 1,000, fee, 333, interest na 399, at ganun din nga sa October 29. So, ang date kasi ngayon ay October 9. So, halos 2 weeks din kasi hanggang 29 ko daw babayaran or may 2 weeks itong in-offer nila na payment terms. Totoo ba talaga to? So, check natin, tignan natin. Sana ma-approvehan yung loan application ko, no? Para makita natin kung totoo ba talaga na nag-offer ito ng mahabang payment terms. So, kung ito total natin 1,732 per terms ko, i-multiply natin ng 3 terms, 5,196. Ayun mga ka-ins-review, nasa 1,000 din mahigit yung patong. Pero, totoo ba talaga to? Kasi agad-agad nga mga ka-interview, reviewing. Reviewing, please wait for 5 minutes daw. 5 minutes for approval. Pero habang inaantay ko nga mga ka-interview, binalikan ko ulit yung mga nag-try na umutang dito sa Google Play Store nga at nag-check tayo ng ibang reviews. At eto talaga ha, napakalaki pa rin yung mga rate niya, yung mga fees and charges. Kaya naman isang loan app na naman hindi ko nire-recommend sa inyo kagaya nito. So yun, after ilang minuto, abay na-decline yung loan application ko mga ka-interview. Pero hindi pa rin ito magandang utangan or hindi magandang utangan. Kasi grabe yung harassment na na-experience ng ibang nag-try na umutang at ito sa GZLend. And sana talaga kung may na-experience kayo na pang-haras ng loan app na ito, ay i-report nyo nga sa Securities and Exchange Commission, i-report nyo sa PAOK, at sa lahat ng ahensya ng gobyerno. So ilalagay ko na lang din yung mga email address ng mga ahensya ng gobyerno kung saan tayo pwedeng mag-report. So i-check nyo na lang sa comment section. Na-decline yung loan application ko kaya hindi natin makikita dito yung exact talaga na breakdown pagdating sa interest, yung mga processing fees. Pero sabi ko nga sa inyo, napakarami yung mga naipakita natin kanina na hindi maganda yung naging experience nila dito. Nakatanggap ng pang-harass galing nga sa agent at syempre, mataas pa rin yung mga charges nitong GZLend, mga ka-interview ha. Kaya please lang, wag na kayong umutang dito. At yan, ulitin ko ulit, kung meron kayong na-experience dito na pang-haras, huwag niyong kalimutan na i-report ha. Kasi yun lang din naman yung inaantay ng PAOK. Kailangan din kasi na may mga magre-report bago nila aksyonan yung isang loan app. Kasi nga mga ka-interview, kahit papaano, kailangan pa rin nating dumaan sa due process, no? So hindi pwede na kahit isa lang yung nag-report or pagka-report mo agad-agad, tapos papasara agad yung isang loan app. Kailangan marami yung mag-report sa isang loan app. Tapos ngayon, i-actionan naman or gagawa ng hakbang itong mga ahensya ng gobyerno at talagang pag napatunayan na nga or dahil nga sa report nyo, ayun yung magiging reason para ipasara nila yung isang loan app. Okay? So, go na mga ka-interview. I-check nyo na yung mga email dyan sa comment section. Email ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang pinakamabilis mag-reply doon ay yung email address nga ng PAOK. Pwede rin kayong tumawag sa kanilang mobile number. So, go na and sana makatulong yung video na ito sa inyo mga ka-interview. Huwag na kayong umutang dito sa pagkamat registered ito sa Securities and Exchange Commission, hindi ibig sabihin na legit. Kasi nga, kung nanghaharas naman sila or marami silang nilalabag sa kung ano yung palatuntunan, kung ano yung batas ng SEC, hindi pa rin natin masabi na legit. Okay, so yan lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget nga to like this video. Huwag niyo kalimutan na i-share. At syempre mag-subscribe at i-click nyo na lang din yung bell icon dyan sa baba para maging updated kayo lagi sa mga bagong videos na i-upload natin dito nga sa ating channel. Thank you guys for watching at see you sa ating next video. Bye!